Itong Brave 14, talagang kinausap ko ng bawat isa. Yun. Ang sabi sa akin, kahit ano pa, mamatay man kami dito sa lupang sinilangan. Wala na pong babaliktad. Solid na po. Yes ma'am, alam namin yan. Kaya nga sabi nga namin, kahit gaano kalaki o gaano katibay itong mga taong binabangga namin, kailangan natin banggain to. Kasi kung hindi natin isuwalat to, walang mangyayari sa bayan natin. Bilang team leader nila, masakit para sa akin. Kasi unang-una, since nung lumabas kami, talagang napag-usapan namin ma'am na kahit anong mangyari, walang kakalas. Kasi lahat ng mga binitawan namin o lahat ng mga pinahayag namin ay totoo lamang. Itong inilabas namin, laban ito para sa bayan. Naaawa ako sa kanila. Kasi unang-una, although na nabigyan sila ng promesa na tatanggalin yung paso, pero hindi nila iniisip yung ginawa naming affidavit na voluntary kami nagbigay ng affidavit sa ombudsman ng individual affidavit na pumirma kami mismo sa harapan ng mga 8 abogado doon. So hindi kami pinilit doon. Kusa namin binigay lahat ng mga nalalaman namin doon. From the start, kusa po kami na lumapit kay Sir Levi Baligod, Atty. Baligod, na pasalamat nga po kami dahil nakilala namin si Sir. Kusa po kami na lumapit sa kanya para may lantag itong lantarang korupsyon sa ating bayan. At yung sinasabi nila na pinangakuhan kami ng pera, wala po yun. Napakasinungaling po nilang apat. Kaya mahiya naman sana sila ma'am sa ganyan na paninira nila. Alam niyo ma'am, si Ma'am Malo at saka si Sir Levi, halos pakainin kami ma'am sa dalawang palad nila. Diba? Tapos gaganunin pero nagawa pa rin nilang parang sisiraan pa. Yes. Kaya awang-awa ako ma'am sa apat na to. Kung ano mangyari man sa kanila, sana hindi nila pagsisihan po. So ayan, grabe, saludo talaga dito sa Brave 14 na to, na kasi nga nabawasan na sila, hindi na sila Brave 18. Ito yung pinaka-team leader nila, si Sir Johnny. Talagang, ito kasi, ano talaga to unang-una pa lang siya talaga yung nagsasalita, at saka wala siyang, lahat, yung iba kasi may mga face mask pa nung unang labas nila. Ito talaga wala. Nakita ko siya nung unang labas pa lang nila, nung inilabas yung press ko nila ni Atty. Levi. Ayan talaga, siya pala yung team leader, kaya talagang ganyan. Pero kita mo kasi sa, sa pagsalita pa lang niya, talagang may paninindigan tong taong to. Mabuting tao tong taong to, kaya ganyan. Ayun, kinausap, ang pinakamaganda talaga, yung kinausap na niya yung 14 na solid sila, kahit sila yung mamatay pa sa pakikipaglaban para sa bayan, solid na sila, walang babaligtad. Sana naman, kasi nga, kung nakita kasi nila yung support ng mga tao sa kanila, as in kahit mahirap na tayo gusto silang suportahan, wag lang silang bumaliktad. At saka yun nga, nakakaawa tong apat na to kasi makakasuhan pa rin sila At saka hindi nila ganun kasigurado kung talagang ibibigay sa kanila yung ganung pera. Kasi kahit nga sa ayuda, nagkakaonsehan pa di ba? Parang, mali mo, kino-corner lang kayo yung mga yan. Hindi rin man talaga kayo babayaran. Ganun Siyempre may mga ganung pag-iisip pa rin itong mga to. Kaya, malabo rin bumaliktad yung iba dito. So, doon sa kasunod na video natin, andun pa, talagang pinangalanan niya yung apat, saka yung mga tumatawag sa kanila para suhulan sila na mag-recant at bumaliktad na nga. Bumaliktad. Ito yung mga bumaliktad. Si Voluntate, Rosbert Wawan, Bernard Tube, Laruder. At saka merong isang kasama nila na hindi nakasama sa amin, na walang pumirma ng affidavit, si Valderrama. Sir, sa tingin niyo magkano ang naibayad sa kanila? Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inano sa amin, sinesend, or yung mga namin sa 25 million. Ilalabas din namin yung mga video call namin. Nakakausap namin yan si Police Master Sergeant Calleja. Ayan. Si kasama namin dating Marines, si Bunagan, Mark Bunagan, si Lasaga. Yan yung mga kumukontak sa amin para mag-recant. Masaka si Colonel Dominguez.
yes. Lahat ng mga ebidensya namin, ipapakita namin. May ebidensya pati Sir, sila. ano po ba Kaya- totoo ang ipinot ni Trillanes na wala na raw kaso ang apat na Yes, wala. Iniurong na kaagad ni Trillanes, kaya halatang halata. Dahil ang prinomeso sa kanila ay mawawala yung mga kaso, mabibigyan sila ng malaking halaga, Yes. at manahimik na lang sila. Yun yung mga prinomeso sa kanila, ng mga sumuhod sa kanila. Okay, maraming salamat. Sir, sinabi ko nila sa kanilang interview doon sa mga ABS-CBN, GMA, ba yun, sa mga TV network, gaano po katotoo yung sinabi nila na dahil daw may promesa si Atty. Baligot kasama po yung kanyang asawa na hindi naman daw po natutupad. Alam niyo po ma'am, yung sinasabi nilang promeso ni Senator Baligon, hindi po yung totoo. Dahil po sa kaming lumapit sa kanila, lalong-lalo kay Atty. Baligon, upang mailahad ang Sila para katotohanan talagang lumapit, no? na lantarang korupsyon na nangyayari dito sa ating bayan. Kami po mismo ang lumapit, hindi po nag-offer sa amin si Atty. Baligon Hindi mo kilala yung ng mga Atty. pera o ano. Baligon, eh. Kami mismo ang lumapit. Kaya yung sinasabi ng apat na yan, puro po kasi sinungaling ang kanila. Puro po sinungaling yung mga yan. Ibang kaagad. Bayaran ko yung apat na yan. Malilima po sila. Grabe. Kaya huwag po kayong maniwala sa kanila. Saludo talaga sa Sana inyo. yung mga pamilya nyo ngayon, lalong-lalo na ikaw, technical sa rin voluntate. Retired ka pa naman na Marines. Grabe. Pero anong ginawa mo? Wala, Yan yung nasira na yung ang Marines. tatlong kasama natin na lumalaban talaga sa katotohanan. Anong klase kang retired na Marines? Kapag namin Marines, pero anong ginawa mo? Sinira niyo yung imahe ng Marines. Kahit sabihin natin na hindi tayo tawag nito, yung talagang sinusuka ng Marines, pero yung puso't ng dami natin, Marines pa rin Marines tayo. pa rin. Kasi naghihirap tayo eh. Lumaban tayo sa bayan. Nag-servisyo tayo bilang sundalo. Sa Marines, sorry sa Marines. Kaya Yes. sabihin nila hindi ka Marines, pero tingnan magka-kalungkatan man ng papel. Meron kami record sa Marines. Kaya huwag nilang sabihin kung hindi ka ng Marines. Kaya masasabi ko lang sa apat, Kasi sana pa lang ito, ano talaga siya, Yung parang pamilya nyo. military ang dating. mga kapitbahay nyo, mga kapamilya nyo at saka mga kaibigan nyo, hindi kayo bubulihin sa ganitong ginawa nyo Habang buhay niya ng pagsisisihan na magtalikod sa ating kalaban. Good luck sa inyo. So, ayan na nga, grabe no, doon sa mga bumaliktad. Akalaan mo yun, hindi kayo nag-iisip na sama-sama yung pinarmahan nyo nga na sinasabi nito na wala, kakasuhan pa rin. Kasi nga, malay mo nga kung inuutulan kayo niya mga yan para mapahiya kayo yun sa paglabas nyo, di ba? Hindi nyo iniisip na ganun mag-isip yung mga taong yan. Kasi nga, babayaran talaga kayo. Mapagtakpan lang yung pinaglalaban nyo. Samantalang nasa panig na kayo ng katotohanan. Eto sila, sir. Ito si Sir Johnny. Ang galing talaga nito. Una pa lang, talagang hindi na siya nakapagpigil dati. Sabi niya, kasi kita mo kasi yung nangyayari ngayon. Gising niya sa mga nangyayari ngayon. Sabi niya, yung mga anak niyo, hindi nyo na pwedeng pagalain ng gabi. Hindi katulad ng panahon ni PRRD. Ito yun yung parang nadulas siya na talagang sa emotion ba niya, nasabi niya yung ganyan. Kasi nga, ay, hindi na, ano talaga niya, nakikita niya yung mga nangyayari ngayon. So, ayan, talagang siya pala yung pinaka-team leader. Ngayon lang din nalaman na siya pala yung team leader niya mga yan. So, napakaganda na talagang tuloy ang laban nila. Kahit, sabi nga niya, kahit mamatay sila, tuloy, walang babaliktad. Solid na yung 14. Ang galing nun. Saka, talagang yung taong bayan, nakita niyo yung post ni, yung isang post lang ni Atty. Baligod na, mga kababayan, baka pwedeng samahan nyo kami. Grabe, pag nakita nyo, hindi ko alam kung ilang views yun kasi post lang yun eh. Pero yung engagement nun, yung react, yung share, talagang makikita mong napakadami. So, ibig sabihin, napakadami talagang gustong tumulong at nakaabang sa gagawin nila. Kalain mo yun, o, diba? Doon pa lang makikita mo. At saka yun nga, ang dami nang nagsishare para matulungan, para kahit papano man lang ay maramdaman itong mga taong ito na lumalaban na yung mga tao ay talagang nakasubaybay at willing na tulungan kayo. Nasa likod nyo talaga ang karamihan mga Pilipino, mga sir. Kaya saludo po sa inyo. Sabi nga ni Prof. Malutikia, parang tuloy-tuloy po suportahan po natin ng tuloy-tuloy itong mga tao to kasi kita natin kung paano sila ginigipit at gaano kahirap yung laban nila. Mahirap talaga.
pamilya nila, buhay nila ang nakataya dyan. Kaya lang talagang yung mga ganito. Ito yung mga buhay na bayani ngayon pa lang, di ba? Ngayon pa lang dyan sa ginagawa sa kanila at ginagawa nila, bayani na talaga itong mga taong to, di ba? Nakakatuwa talaga. Kita mo sa kanila na sila yung mga may paninindigan. Ang daming nga mga nagpo-post ngayon na sana daw ay may mga bilyonaryo na ayaw din sa korupsyon, na tulungan itong mga to. Ang daming mga ganon. Kasi nga talagang kita mo naman na lumalaban sila, kaya lang mahirap talaga ang buhay eh. Siyempre kailangan nila ng suporta eh. Ang hirap ng kalaban kasi mali-maleta nga yung perang ano eh. Pero yung 25 million na bibigyan sila isa-isa, parang sa ayuda nga nagkakaunsihan pa eh. At saka napakadami pala talagang tumatawag sa kanila. Bakit nyo pinapabaliktad ng mga tao to kung hindi totoo yung sinasabi nila, di ba? Doon pa lang. At saka may ebidensya sila kasi yung apat na yun, hindi yung nag-iisip ni. Meron sila mga text, meron sila mga video call, oh. Paano nila sisinungalingan yon, di ba? Talagang nadala lang sila sa pera din. Pera din kasi ang nagpakislap yan. Sabi na bigyan na raw yata ng 8 million, parang ganun. Hindi nila makukuha ng buo yan. Kasi hindi naman sila ikakapanalo niyang kasong yan eh. Kung 4 lang kayong babaliktad, tapos may natira pang mas marami sa inyo, hindi pa nangalate. Eh talagang tagilid kayo. Kaya sabi nito, tama yung sinasabi niyo na nakakaawa kayo. Kasi nga, yung ginawa niyo yan ay habang buhay na matatandaan sa inyo at habang buhay dadalhin ng konsensya niyo na hindi niyo itinuloy yung laban, nabili pa kayo. Sisirain niyo pa yung taong tumulong sa inyo, si Attorney Baligod nga, di ba? Kaya sana naman ay magtagumpay talaga tong mga taong to. Parang sila na talaga yung nito kahit pa paano eh. Parang sila yung way talaga. Nasa kanila kasi yung katotohanan din. Hindi naman magsasalita ng ganun-ganun lang tong mga to eh, kung hindi talaga totoo yung sinasabi nila, di ba?